Magandang araw po muli mga minamahal natin mga subscribers, mga viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam ng topic, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. At kagaya po ng ating nabanggit sa inyo ng mga nakakaraan, wala po muna kaming mga babanggiting mga pangalan sapagkat ang ating pong ginagawang recording ay advance. Ano po? Kaya ang sasabihin na lang po namin ay magandang araw at kumusta po sa inyong lahat. Dahil tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating bagong topic, tayo po muna ay hihingi ng patnubay ng ating Panginoon. Tayo po muna ay mananalangin. Mahal naming Panginoon, sa araw pong ito, muli po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan sa paggabay mo po sa bawat isa sa amin. Ngayon po kami muling mag-aaral ng inyong banal na salita. Kayo po nawa ang patuloy na gumabay sa amin. Kayo po ang magbukas ng aming mga isipan upang lahat pong ito ay aming maunawaan. At magkaroon po kami ng pagkakataon na patuloy ka naming makilala sa pamamagitan po ng programang ito. Dinadalangin po namin ang lahat ng mga sumusubaybay, mga kaibigan, mga kapatid, mga viewers ng palatuntunang ito. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. At kagaya po ng ating nabanggit, ang ating pong title ay Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating makikita sa mga awit 118 o 118:22. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilalas sa ating mga mata. Ang mga awit ay nagpatotoo sa pagkatao at paglilingkod ni Kristo. Halos bawat aspeto ng kanyang gawain sa panukala ng kaligtasan ay makikita sa mga awit. Sa iba't ibang paraan, ang buhay at gawain ni Kristo ay inilalarawan o inihuhula na may kagilagilalas na katumpakan. Pinahayag ang kanyang pagka-Diyos, pagiging anak, ang pagkamasunurin, ang kanyang malasakit sa templo, ang larawan bilang mabuting pastor, ang pagkakanulo, ang pagdurusa, ang hindi pagkabali ng kanyang mga buto, ang kanyang kamatayan, pagkabuhay na mag-uli, pag-akyat sa langit, at pamamagitan. Kaya't hindi katakataka nang kausapin niya ang dalawang alagad patungong Emmaus, kanyang binanggit ang mga awit bilang nagpatotoo sa kanya. Sa lahat ng mga awit, sa pamamagitan ng mga panaghoy, pasasalamat, papuri, at pag-iyak ng mga awit para sa katarungan at pagpapalaya, maririnig natin ang mga alingaw-ngaw ng panalangin ni Kristo para sa kaligtasan ng mundo. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, paano inilalarawan ang ating relasyon sa Diyos at bakit? Pangalawa, paano inihahayag sa mga awit ang sukdulang pagmamahal ng Diyos? Pangtatlo, naging tapat ba ang Diyos sa kanyang pakikipagtipan kay David? Pang-apat, paano itinuturo sa mga awit ang paghahari ni Kristo? At panglima, paano naman inilalarawan ang pagkasasерdote ni Kristo? Yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon at balik po tayo sa question number 1. Paano inilalarawan ang ating relasyon sa Diyos at bakit? So, magandang umaga po sa inyong lahat mga binigiliw ng mga kapatid. Salamat sa pagkakataon na ito na tayo muling magkasama-sama. Kagaya po ng nabanggit kanina ni Mrs. ay advance po ang ating taping. Sa ngayon po ay narito kami sa Quezon City para maghintay ng aming flight papuntang Mindanao. At bago po ninyo ito mapanood, kami nakaalis na tiyak ng Malay-Balay Bukidnon. Kaya nagpapasalamat po kami na kayo'y parating na riyan at patuloy na sa amin ay sumasama. So titingnan po natin, ano nga ba at paano nilalarawan ang relasyon ng Diyos sa atin? Diyan sa aklat ng mga awit. Titingnan po natin sa awit 23, ano ang sinasabi? Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan.
Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumaakin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at siya'y katahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ayan. So kung atin pong napansin, tayo'y inahalintulad sa isang kawan ng mga tupa ng Diyos. At ang ating Panginoon ang siyang pastor na siyang gumagabay. Alam po ninyo, kung inyong aalamin yung katangian ng mga kordero, at dito sa atin sa Pilipinas ay hindi gaanong kilala kung paano ang gawain ng pastor at paano yung kordero. Subalit ayon po sa mga mananaliksik, nagsasabi sila na ang kordero ay mga hayop o tupa na halos walang kamuang-muang sa kanilang buhay. Talagang dependent silang mabuti sa pastor, sapagkat hindi sila marunong mag-detect ng alin yung poisonous at alin ang hindi poisonous. At hindi sila marunong maghanap ng kanilang daan papauwi. Kaya kinakailangan nila ay mayroong gabay. At malibang mayroong mauna na tumalon, hindi sila tatalon. Subalit, kapag tumalon ang isa, lahat ay tatalon. So, ibig sabihin, walang sariling mga pagpapasya o pagkukusa ang mga tupa o walang kakayahan na mag-isip ng maayos. Alam po ninyo, malungkot mang aminin, pero ganun po tayo kapag dumating sa spiritual na bagay, hindi po talaga natin maunawaan sapagkat ang wika nga po ng ating Panginoon, spiritual things are discerned spiritually. Kaya palibhasa tayo ay mga nagkasala, tayo ay nalayo na ng husto sa ating Panginoon, tayo ay dependent sa kapangyarihan ng banal na espiritu na ipinagkakaloob ng ating pastor sapagkat kung wala siya, tayo ay tiyak na masisinsay. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na tayo talaga kung wala siya ay wala tayong magagawa. Kaya nga napakahalaga yung relasyon na dapat tayo ay umaasa ng lubusan sa ating Panginoon kagaya ng mga tupa na talagang umaasa sa kanilang pastor. At ang mabuti, mga minamahal, ang ating Panginoon ay siyang mabuting pastor. Tingnan po natin dyan sa Juan 10:11 hanggang 15 ang sinasabi ng ating Panginoon. Paano inilalarawan ang kanyang sarili bilang pastor? Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at tinaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Ayan, napakaganda po. Ang sabi po, ang ating Panginoon ang mabuting pastor. Bakit mabuti? Sapagkat siya ay tumatahang kasama ng kanyang mga tupa. At hindi lang yon na siya ay tumatahang kasama ng kanyang mga tupa, siya ay handang ibigay ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. At ang wika, kilala ko ang aking mga tupa at ako ay nakikilala ng aking mga tupa. Dito po ay nagpapakita lang na ang Panginoon ay magkakaroon ng lubusang malapitang pakikipag-ugnayan sa atin at makikilala natin siya
kung paano siyang gumagawa, paano siyang namamatnubay, paano siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. At salamat sapagkat ang ating pastor handang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan. At yun nga ay ipinagkaloob, ibinigay ng ating Panginoon doon sa bundok ng Kalbaryo upang tayong lahat ay maging ligtas. Ito po ang pagpapahayag, ito pinapakilala ang ating Panginoon. Siya ang Panginoon na mas ibigin niyang mamatay kaysa sa tayo ay kanyang iwan na walang pag-asa. Kaya napakahalaga na tayo'y magtiwala ng lubusan sa Kanya. Okay po, at ngayon po sa pangalawa nating katanungan, papaano inihahayag sa mga awit ang sukdulang pagmamahal ng Diyos? Alright, so atin pong titingnan dyan sa mga awit, Kapitulo 22. Ano po ba ang sinasabi? Umpisahan po natin sa talatang 1 hanggang 21. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot at sa gabi ay hindi ako tahimik. Ngunit ikaw ay banal o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ang aming mga magulang ay nagsitiwala sa iyo. Sila'y nagsitiwala at iyong iniligtas sila. Sila'y nagsidaing sa iyo at nangaligtas. Sila'y nagsitiwala sa iyo at hindi nangapahiya. Ngunit ako'y uod, hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Silang lahat na nakakakita sa akin ay tinatawa ng mainam ako. Inilalawit nila ang labi, ginagalaw nila ang ulo at sinasabi, magpakatiwala ka sa Panginoon, ililigtas niya siya. Ililigtas niya siya, yamang kinaluluguran niya siya. Ngunit ikaw ang naglabas sa akin sa bahay bata. Pinatiwala mo ako nang ako'y nasa mga suso ng aking ina. Ako'y nahagi sa iyo mula sa bahay bata, ikaw ay aking Diyos, mulang dalahin ako sa tiyan ng aking ina. Huwag mo akong layuan sapagkat kabagabagan ay malapit, sapagkat walang tumulong. Niligid ako ng maraming turo, mga malalakas na turo ng basan ay tumulong sa akin. Sila'y magbubukas sa akin ng kanilang bibig, na gaya ng sumasakmal at umuungal na leon. Ako'y nabuhos na parang tubig at lahat ng aking mga buto ay nangapanilinsad. Ang aking puso ay parang pagkit, natutunaw ito sa loob ko. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat sa aking mga buto, kanilang minasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Ngunit huwag kang lumayo o Panginoon, o ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan mo ako. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak, ang aking minamahal sa kapangyarihan ng aso. Iligtas mo ako sa bibig ng leon, oo, mula sa mga sungay ng torong gubat ay sinagot mo ako. So, dito po ay mayroong napakahalagang punto na dapat nating maunawaang mabuti. Una, yung sabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po yung sigaw ng ating Panginoon nang siya ay nakabayubay doon sa cross. Marami ang nagtatanong, bakit ganon ang sinabi ng Panginoon? Siya ba ay hindi alam kung ano yung dahilan bakit pinabayaan siya ng Ama? O siya ba ay nagkaroon din ng punto na medyo nag-aalinlangan sa pag-ibig ng kanyang Ama? Mga minamahal, alam po ninyo, kapag binasa po natin yung kasaysayan ng ating Panginoon, yung kanyang pagtuturo, makikita po natin na alam niya yung lahat na kanyang daraanan. Alam niya, sinabi na niya kung ano yung kanyang daraanan. Yung kanyang pagbigkas ng salitang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan, ay isang pagbigkas na hindi sapagkat siya ay nagtatanong na bakit ganon.
kundi upang idiin sa inyo at sa akin yung pag-ibig ng Diyos na siya sabi, bakit mo nga po ba ako pinabayaan? Ang wika, dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibig niya ang sino mang sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung lahat na binabanggit na hirap, sakit ng ating Panginoon, yung mga pagtuya-tuya sa Kanya, yung mga pag-alipusta sa Kanya, lahat yon ay ipinapakita kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sino ba sa atin ang magulang na ang inyong anak ay nakikita ninyong nagsasuffer at you are not suffering? Hindi po ba malimit na sasabi natin, sana ako na lang sa halip ng aking anak. So ibig sabihin, ipinapakita lang kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos na ang tanong ng Panginoon, bakit mo nga po ba ako pinabayaan? Dahilan sa pag-ibig sa sanlibutan. At ang ating Panginoon, dahilan sa pag-ibig sa atin, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sa kamatayan. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang kaaway, ginawa ang lahat upang ang ating Panginoon ay pahirapan, pasakitan. Subalit dahilan ang kanyang iniisip ay ikaw at ako, kailanman hindi bumitaw ang Diyos sa kanyang pangako na tayo ay kanyang tutubusin. Kaya doon sa Genesis 3:15, ay pinangako niya na kanyang pag-aalitin ang babae at ang ahas. Yun ang layunin ibig ng Diyos. Makita natin kung gaano kadakila yung kanyang pagmamahal upang ating kasuklaman ang kasinungalingan ng kaaway na siyang lumilin lang sa atin upang tayo ay huwag sumunod sa mga patakaran ng Diyos. Dito po ipinapakita yung mga patakaran, mga kautusan, mga tagubili ng Diyos, lahat ibinigay niya alang-alang sa ating kaligtasan, alang-alang sa ating kapayapaan, alang-alang sa ating kabutihan. Sapagkat siya ay Diyos na walang nasa isip kung hindi ang ating kabutihan, ang ating kaligtasan, ang ating kapayapaan. Yun ang tanging nasa sa kanyang puso't isipan, palibhasang ang Diyos ay pag-ibig. At yan po natatapos ang ating question number 2. Ngayon po sa ating question number 3. Naging tapat ba ang Diyos sa kanyang pakikipagtipan kay David? Ayan, titingnan na natin po Tingnan po natin dyan sa mga awit 89, 27 hanggang 32. Akin naman gagawin siyang panganay ko na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Ang kagandahang loob ko'y aking iingatan sa kanya magpakailanman, at ang tipan ko'y mananayong matibay sa kanya. Ang kanya namang binhi ay pananatilihin ko magpakailanman, at ang luklukan niya ay parang mga araw ng langit. Kung pabayaan ang kanyang mga anak ang kautusan ko, at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko, at hindi iingatan ang mga utos ko, kung magkagayoy, aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang, at ang mga hampas ang kanilang kasamaan. So, yan po ay sinasabi na ang Panginoon, ang ating Diyos ay nakipagtipan na kanyang ibibigay ang kapangyarihan sa kanyang anak, sa kanyang pinili na mag-ahari magpakailanman. At ang pagpapala ay kanyang patuloy na ipagkakaliog datapwat kung mananatili silang tapat. Ibig sabihin, kung sila'y mananatiling nananampalataya, nagtitiwala at susundin lahat ng aking sinasabi, ay sila'y aking iingatan. Datapwat kung hindi, doon nagkakaroon ng problema. Subalit, dinidindi po rito na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Siya ay nagpaparusa, hindi sa kapahamakan, kung hindi upang ating makilala ang ating kamalian at tayo'y magsisi, manumbalik, at siya'y manunumbalik din naman sa atin sapagkat kailanman ayaw niya tayong itakwil. So kapag ka may dumarating sa atin na tila baga tayo ay kinalimutan ng Diyos, hindi po. Ang totoo, ipinapaalaala sa atin ng Diyos na mayroong Diyos na marapat nating lapitan, marapat nating sundin, marapat nating
paglingkuran. Tingnan pa natin dyan sa talatang 38 hanggang 46. Ngunit iyong itinakwil at tinanggihan, ikaw ay napuot sa iyong pinahiran ng langis. Iyong kinayamutan ang tipan ng iyong lingkod, iyong nilapastangan ng kanyang putong sa pagtatapon sa lupa. Iyong ibinuwal ang lahat niyang mga bakod, iyong dinala sa pagkaguho ang kanyang mga katibayan. Lahat na nagsisidaan sa lansangan ay nagsisamsam sa kanya, siya'y naging kadustaan sa kanyang mga kalapit. Iyong itinaas ang kanan ng kanyang mga kaaway, iyong pinagalak ang lahat niyang mga kaaway. Oo, iyong binaligtad ang talim ng kanyang tabak. Hindi mo itinayo siya sa pagpakikibaka. Iyong pinapaglikat ang kanyang kakinangan at iyong ibinagsak ang kanyang luklukan sa lupa. Iyong pinaikli ang mga kaarawan ng kanyang kabinataan. Iyong tinakpan siya ng kahihiyan. Hanggang kailan, O Panginoon, magkukubli ka magpakailanman? Hanggang kailan magbiningas ang iyong puot na parang apoy? Ayan. So, kung mapansin ninyo rito, para bagang pinabayaan ng Panginoon yung kanyang hinirang, lalong-lalo na si David. Dito po at pakatatandaan po ninyo, dito po ang inilalarawan na ginawa ng Diyos dito ay ang ating Panginoon na kanyang tunay na pinili, ang ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, talagang pinabayaan ng Diyos yung lahat ng kaduwahagihan, lahat ng pangalipusta, lahat ng pang-aapi, pinahintulot niya, pinabayaan niya na maranasan ng kanyang pinili na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang layunin ng Diyos, ikaw at ako, tayong lahat, ay maligtas sa pamamagitan ng hirap ng ating Panginoon. Kaya sabi sa Isaias, siya ay dinalamhati, siya ay pinahirapan dahilan sa ating mga pagsalangsang. Yung pahirap na marapat ay sa atin, ay kanyang ipinasan sa ating Panginoong Jesucristo, palibhasang tayo ay minamahal niya ng gayon na lamang. Sapagkat yun ang kanyang tipan na kailanman hindi niya tayo iiwanan. Sukdulang maranasan ng kanyang bugtong na anak ang lahat ng hirap, lahat ng kahiyan, lahat ng pang-aapi, alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin. At ito ang mabuting balita na sinasabi rito sa mga awit na tayo ay mahal na mahal na mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos. Mahal tayo ng Ama, mahal tayo ng Anak. Tingnan pa po natin dyan sa awit 132, 10 hanggang 12. Dahil sa iyong lingkod na kay David, huwag mong ipihit ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Ang Panginoon ay sumumpa kay David sa katotohanan, hindi niya babaligtarin. Ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan. Kung iingatan ng iyong mga anak ang aking tipan at ang aking patutuo na aking ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan hanggang magpakailanman. So, napakaganda po Tatandaan natin ulit, ang mga salitang ito ay patungkol sa ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas, at yung magiging bunga ay para sa atin upang tayo'y makaupo sa kanyang luklukan, kasama niya sa kanyang luklukan. Ito po ang napakahalagang turo at aral na sinasabi rito sa mga awit. Lahat ng ipinahintulot ng Ama na mangyari sa anak ay dahilan sa kanyang tipan sa iyo at sa akin. Tipan sa ating lahat. Nang ibig niya, tayo ay dalahin sa kanyang kaharian at tayo'y makaupong kasama niya magpasa walang hanggan. Kaya kapag binasa natin sa Colosas 1:16, pagkatapos ay 20 hanggang 22, makikita natin kung paanong sinasabi na ito talaga ay natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay ng isang kalangitan at isang kalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasak o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya.
Sa pamamagitan niya ay ipagkasunduin sa kanyang lahat ng mga bagay na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko magiging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa kalangitan. Gayunmay, pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So, makita po ninyo, napakaliwanag. Ang layunin, upang tayo ay maiharap sa kanyang sarili rin na walang dungis, walang kapintasan. Bakit? Tayo ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong sa Jesucristo. So yung kanya pong tipan mula kay Adan hanggang kay David, naging tapat. At hanggang ngayon, yun ang kanyang tipan. Ibig niya na tayo ay makaupo sa kanyang luklukan na walang bahid, walang dungis, palibhasan tayo'y nanampalataya at tinanggap natin yung katuwiran ni Kristo bilang ating katuwiran. Okay po, at ngayon naman po sa ating question number 4, paano itinuturo sa mga awit ang paghahari ni Kristo? Ayan. Titingnan po natin dyan sa mga awit, Kapitulo 2, ano ang sinasabi. Para makita po natin kung paano maghahari ang ating Panginoon. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangag-aakala na walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Siyang nauupo sa kalangitan ay tatawa, ilalagay sila ng Panginoon sa kakutyaan. Kung magkagayon, magsasalita siya sa kanyang puot at babagabagin nila ang kanyang mga malabis na sama ng loob. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y pinanganganak kita. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinaka-ari. Sila'y iyong babaliin ng isang pamanong bakal, iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalayo. Ngayon may magpakapantas ka o kayong mga hari, mga tuto kayong mga hukom sa lupa. Kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang nanganganlong sa kanya. Ang mga bansa, ang mga hari ay magpapanukala ng laban sa kaharian ng anak ng Diyos. Sila'y magkakatipon, sila'y magsasama-sama upang labanan. Subalit ang wika, tatawanan lang sila ng Panginoon sapagkat sa wakas ay kanyang itatatag ang kaharian na ibibigay sa ating Panginoon sa kanyang bugtong na anak. At yung mga umuusig at yung gumagawa ng lahat ng mga paglaban sa kaharian ng ating Panginoon, gumagawa ng mga bagay na laban sa kanyang turo at panawagan, silang lahat ay malalagay sa kahihiyan at lubusang pagkawasak, lubusang pagkawala sa sanglibutan ito, at ang ating Panginoon ay maghahari magpasa walang hanggan. Ganon din po sinasabi sa mga awit 110, 1 hanggang 3. Ating pong pakinggan. Sinasabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawain, tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Sion. Magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Ang bayan mo ay naghahandog ng pusa sa kaarawan ng iyong kapangyarihan, sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ikaw ay may hamog ng iyong kapinatahan. Yan. So ang wika po, ilalagay sa tungtungan ng ating Panginoon ang lahat ng mga nagsusuway. Datapwat yung lahat na umibig sa Panginoon
ay sasamba sa Kanya, maglilingkod sa Kanya, dahilan sa kaningningan o ibig sabihin dahilan sa Kanyang kabutihan, dahilan sa Kanyang pag-ibig na ating nakitang matuwid. Hindi sa pamagitan ng mga pananakot, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan at puwersa, kundi dahilan ating makikitang tunay ang kagandahan ng Kanyang paghahari, kagandahan ng Kanyang karakter, ang Kanyang katangian bilang Panginoon, bilang pastor, bilang tagapagligtas, bilang Diyos na namamatnubay sa bawat isa sa atin. At yan po ang mga talata, yan din po ang mga sinasabi sa talatang 89, Kapitulo 89, 4, pagkatapos 3 hanggang 17, ganun din sa awit 110, 1, 2, 5 pagkatapos 6. Na hindi na po natin isa-isang basahin pa sapagkat ito po ay hahaba lang. Datapot ang pinakapunto po, ilalagay ng Diyos ang kapangyarihan sa ating Panginoon at lahat ng nakakita ng Kanyang kabutihan na anupat sinunod ang lahat ng Kanyang mga kautusan dahilan sa pananampalataya, dahilan sa pananalig na siya'y Diyos na nagmamahal, hindi nagpapahirap, sila ay uupong kasama ng ating Panginoon doon sa Kanyang kaharian. Okay po, yan po ang ating question number 4. At sa ating pong question number 5, papaano naman inilalarawan ang pagkasiserdote ni Kristo? Ayan, tingnan po natin dyan sa mga awit, 110, 4 hanggang 7, ano ang sinasabi tungkol sa pagiging saserdote ng ating Panginoon. Sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasiserdote ni Melchizedek. Ang Panginoon sa iyong kanan ay hahampas sa mga hari sa kaarawan ng kanyang puot. Siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa, kanyang pupunuin ang mga bangkay ang mga puok. Siya'y manghahampas ng ulo sa maraming lupain. Siya'y iinom sa bati sa daan, kaya't siya'y magtataas ng ulo. Yan. So dito po, bilang saserdote, siya ay walang hanggang saserdote. Walang pasimula, walang katapusan. Ibig sabihin, yun na ang kanyang katangian, yung mamagitan alang-alang sa ating kaligtasan, alang-alang sa ating kapatawaran, alang-alang sa ikalilinis natin, siya ay namamagitan para sa atin at ang kanyang pamamagitan ay makapangyarihan, puspos ng kapangyarihan at kadakilaan na hindi niya iiwan kailanman na mapahamak ang mga nagtiwala sa Kanya. Datapot, ang lahat ng hindi nagtiwala sa Kanya ay Kanyang huhukuman, Kanyang hahatulan at wawakasan. Tingnan po natin dyan sa Hebrews 7, 20 hanggang 28 ang dagdag na sinasabi. At yamang iyo'y hindi naging sa walang sumpa, sapagkat sila'y sa katotohanan ay binawang mga saserdote na walang sumpa. Datapot siya'y may sumpa sa pamagitan na yaong nagsasabi tungkol sa Kanya. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisi. Ikaw si saserdote magpakailanman. Ay gayon din naman si Jesus na naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Dahil dito naman, siya ay nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisi, lapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhasa ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw ng maghandog ng hain na gaya niyang mga dakilang saserdote na una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili, sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan
ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Yan. Una sa lahat, ang wika, ang ating Panginoon nabubuhay magpakailanman. Yun ang kalamangan niya bilang ating saserdote. Makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, siya'y malinis. Siya'y nanawag dito sa lupa, nagkatawang tao, nakitulad sa atin, tinukso sa lahat ng anggulo ng mga tukso, datapot kailan may hindi nagkasala. Napakabuting saserdote na makapagliligtas sa atin, makatutubo sa atin. Pangatlo, mayroon siyang handog na higit kaysa handog ng mga saserdote na napakarami dito sa sanglibutan, sapagkat ang kanyang handog hindi tupa, hindi kordero, hindi kambing, hindi baka, kung hindi ang kanyang sariling buhay. Kaya nga, maaari siyang humatol, maaari siyang maghukom, sapagkat siya ay ibinigay niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa mga taong sumasampalataya sa kanya. At siya ay laging nariyan na mamagitan para sa inyo at para sa akin. Yun ang kagandahan ng ating saserdote. Yun ang kanyang kalamangan at walang maaaring ipare sa kanya sapagkat siya ay magpasa walang hanggan. Walang pasimula, walang katapusan. Mayroong handog na hindi maaaring palitan ng anupamang handog sapagkat ito ay kanyang sariling buhay. At walang sino man na maaaring makaagaw sa atin sa kanyang mga kamay kung tayo ay mananatiling nagtitiwala sa kanya. Gagamitin ni Satanas ang lahat ng puwersa sa sanlibutan ito. Gagamitin niya lahat ng kapangyarihan upang tayo ay ilayo sa Panginoon. Subalit kailanman, hindi tayo maaaring ilayo sapagkat ang Panginoon natin ay Panginoon na makapangyarihan sa lahat at Panginoon na hindi maaaring hadlangan maging ng kamatayan. O mga minamahal, pagkadakilang saserdote mayroon tayo. Magtiwala po tayo sa Kanya ng lubusan at paglingkuran natin siya na may kagalakan. Papurihan natin siya na hindi niya tinitingnan kung ano na yung nagawa natin. Ang Kanyang tinitingnan, ano yung Kanyang ginawa para sa atin. So, magkaroon tayo ng kapakumbabaan, magkaroon tayo ng lubusang pagmamahal sa ating kapwa, magkaroon po tayo ng lubusang pagtitiwala sapagkat kailanman hindi tayo mabibigo kung tayo'y nagtitiwala sa Kanya. At yan po, natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Ito po ang ating summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang Diyos, ang ating pastor, handang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin at tayo ay ginagabayan sa ikabubuhay, hindi sa ikamamatay. Number 2, ang Diyos walang hindi ibibigay para sa ating kaligtasan. Patunay ang pagbibigay ng bugtong na anak at pagbibigay ng sariling buhay ni Kristo. Number 3, ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan mula pa kila Adan hanggang kay David. Ang isang binhi, tutubos at maghahari si Kristo. Pang-apat, ang paghahari ni Kristo sa simula ay sasalungatin, subalit magtatagumpay at mananatili magpakailanman. Pang-lima, si Kristo ang mataas na saserdote walang hanggan, hindi lang walang katapusan, wala ring sukdulan ang kakayahan upang makapagligtas. So mga minamahal, sana po ay naging pagpapala muli sa atin ang ating pag-aaral na ito at manatili tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon na umiibig sa atin ng lubusan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kayo po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw na aming Diyos. Ibibigay mo ang lahat alang-alang sa aming kaligtasan. Subalit salamat sapagkat hindi mo kami pinipilit. Sa halip, iyong ipinapakita kung gaano mo kami kamahal upang kami ay magkaroon ng ibayong pagtitiwala, pagtatalaga sa iyong banal na pag-ibig, sa iyong banal na kapangyarihan. O mga banal, patuloy naman pagpalain ng bawat isa sa amin, higit sa lahat,
pagpapala ng pananampalataya na anuman ang mangyari, hindi kami bibitaw sa pagsunod, sa paglingkod sa iyo, sapagkat alam namin na tanging sa iyo lamang may kaligtasan at sa aming Panginoon. O Ama Banal, salamat po sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa napakagandang katotohanan ito na iyong ihinayag sa amin sa pagkakataong ito. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang po sa susunod na linggo, tayo po'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless everyone.